Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Razzolo Campo. And today is August 25, 2025 and our topic is all about ano ang tatlong elemento ng pagsisisi, ng tunay na pagsisisi o repentance. So our concept is all about repentance. So, ang tunay na pagsisisi ay higit pa simpleng paghihinayang o takot sa consequences. Ito ay malalim na kalungkutan sa kasalanan, pagtalikod dito at tapat na pangako na sumunod kay Kristo. Hindi ito gawa ng tao para makuha ang biyaya, kundi kaloob ng Diyos na dumarating kasama ang pananampalataya. So, bunga ito ng pusong binago na nagpapakumbaba sa kabanalan ng Diyos at lumalapit sa awa ni Kristo. So our Bible readings for today is all about 2 Corinthians chapter 7 verse 10, ASND version. Kapag ang kalungkutan ay mula sa Diyos, nagdudulot ito ng tunay na pagsisisi at nagliligtas. At wala itong pagsisisihan, ngunit ang kalungkutan na mula lang sa makamundong dahilan ay nauuwi sa kamatayan. So dadako na tayo sa ating teaching. So there's three elements of repentance. First is change of heart, godly sorrow, or true brokenness. So, yung totoong pagsisisi ay nagsisimula sa pusong nalulungkot dahil nasaktan nito ang Diyos. Hindi ito dahil sa nahuli ka, kundi dahil nasaktan ang relasyon mo sa Kanya. Second is yung change of mind, metanoia, transformed mind. So, binabago ng Diyos ang ating isipan or isip para makita ang kasalanan bilang kasalanan. So, nagkakaroon tayo ng bagong pananaw na ayon sa katotohanan ng Diyos. And lastly is change of direction. Turning to God. So, ang tunay na pagsisisi ay hindi lang pagtigil sa mali, kundi pagtalikod at paglapit sa Diyos. So, pinapakita ito sa bagong pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban. So, ngayon dito na tayo sa ating application. So, yung first application is how to prove repentance. So, first is seek to live a godly lifestyle. So, syempre, iwasan natin yung dating gawain na hindi ka lugod-lugod at mamuhay ng tapat sa Diyos. So, makikita ito sa consistent na pagbabago araw-araw. Second is serve others with humility and love. So, yung pusong nagsisisi ay pusong nagmamahal at handang maglingkod. So, nagpapakita ito ng pagbabago na hindi makasarili, kundi para sa iba. And last is shun whatever breaks God's heart. So, syempre, iwasan natin ang lahat ng bagay na alam nating makasalanan. So, dapat piliin natin ang mas makapagbibigay ng kawalhatian sa Diyos kaysa sa pansariling kagustuhan natin. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part to our discussion. And our discussion talks about have you truly repentant? Do you have an evidence of repentance? So, para sa akin, meron, marami. Tunay na pagsisi kasi ay makikita natin sa pagbabago ng puso natin, isipan natin at gawain natin. So, para sa akin, kung ang tao ay nagsisi lang dahil natakot siya sa parusa, hindi para sa akin yun sincere. Pero kapag nakikita natin ang pagbabago sa kanyang pamumuhay, katulad ng pag-iwas sa dating kasalanan at masigasig na paglilingkod sa Diyos, iyon ang patunay ng tunay na repentance. So, ang natutunan ko po sa devotion natin ngayong araw ay ang tunay na pagsisisi ay hindi lang sa salita, kundi dapat i-action natin. So, dapat makita ito sa pagbabago ng ugali natin, paraan ng pag-iisip natin at pamumuhay natin. So, dapat natin i-apply ito sa pamagitan ng mas seryosong pag-iwas sa kasalanang dati nating pinapabayaan at mas pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa kalooban ng tunay na pagsisi. Lord God, patawarin mo po kami sa mga pagkakataong nagsisi lang kami dahil sa takot at hindi dahil sa pagmamahal sa iyo. Lord God, baguhin mo po ang aming puso, isip at direksyon ng aming pamumuhay upang masunod namin ang iyong kalooban. Lord God, naway makita sa aming araw-araw na pamumuhay ang bunga ng tunay na repentance sa pangalan ni Jesus. Amen.